Sina Dongfang Yi at Meng Anwen ay agad na na-teleport sa isang bilog na espasyo. Ang taas nito ay hindi bababa sa 500 metro, at ang diametro ay mahigit 10 kilometro. Dito ay may nakalatag na isang napakalaking pormasayon. Ang pormasayon ay dahan-daang umaandar, gumagawa ng umuugong na tunog. Isang malaking halaga ng enerhiya ng elemento ang hinihigop mula sa ilalim ng lupa, patuloy na pinapasok sa pormasayon upang mapanatili ang operasyon nito. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Pormasayon na antas Diyos? Tumango si Dongfang Yi. Ito ay isang pormasayon na antas Diyos na iniwan ng mga ninuno. Hindi na nagtanong pa si Meng Anwen. Direkta siyang pumasok sa pormasayon, lumilikha ng isang kaluluwang talisman ng pormasayon. Lumabas ka. Anumang pormasayon na antas Diyos ay mayroong kaluluwa ng pormasayon. Ang kaluluwa ng pormasayon ay nagtataglay ng katalinuhan. Bukod dito, habang mas mataas ang antas at mas matagal na itong nailatag, mas mataas din ang katalinuhan ng kaluluwa ng pormasayon. Ang pormasayon sa harap nila ay nailatag na maraming taon na ang nakalipas, ang kaluluwa ng pormasayon sa loob nito ay tiyak na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katalinuhan. Sa loob ng pormasayon, isang higanteng globo ng liwanag ang lumitaw. Maligayang pagdating, kagalang-galang na Array Master na antas Diyos. Ako ang kaluluwa ng pormasayon ng pormasyong pangselyo sa demonyo. Tulad ng inaasahan, nakakapagsalita. Hindi masama ang katalinuhan, naisip ni Meng Anwen. Nagtanong siya, ano ang iyong tungkulin? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, responsable sa pagbabantay sa selyo ng mundo ng pagkabulok, magbigay ng babala, at makipagtulungan sa mga malalakas na tao upang pigilan ang paglusob ng mga nabubulok na bangkay. Hindi nagsisinungaling ang kaluluwa ng pormasayon. Bagaman may katalinuhan ito, napakasimple pa rin ito. Kaya lamang nitong makipag-usap sa pangunahing antas, walang kakayahang mag-isip ng kusa. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gusto kong pumasok sa mundo ng pagkabulok. Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, hindi maaari. Ang daanan patungo sa mundo ng pagkabulok ay nagbubukas lamang isang beses bawat 100 taon. Sa natitirang panahon, ito ay selyado, hindi maaaring pasukin. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Paano kung pipilitin kong pumasok? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, ang pormasayon ay magpapasabog sa sarili. Ang lahat ng enerhiya ay gagamitin upang patibayin ang selyo. Sino mang nasa ibaba ng half-step God realm ay hindi pinahihintulutang pumasok ng puwersahan. Hindi nagduda si Meng Anwen sa mga sinabi ng kaluluwa ng pormasayon. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na naiipon sa loob ng pormasayon. Ito ay isang uri ng enerhiya na kahit ang isang eksperto sa antas Diyos na tulad niya ay makakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong naiipon. Kapag ang lahat ng enerhiyang ito ay ginamit upang patibayin ang selyo, sa susunod na ilang dekada, ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay magiging kasing tibay ng bakal. Maituturing din itong pagbili ng huling kaunting oras para sa sangkatauhan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago ang susunod na pagbubukas ng daanan? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, mahigit 3 taon pa. Huli na ang lahat. Nag-isip sandali si Meng Anwen at nagpatuloy sa pagtatanong, kung may taong aksidenteng napadpad sa mundo ng pagkabulok, paano siya makakabalik? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, sa gitna ng mundo ng pagkabulok, mayroong isang labasan. Kung tao, maaaring bumalik sa pamamagitan ng labasan BLG. 677. Mahinahon na sinabi ni Meng Anwen, sige. Kung may bumalik mula sa labasan, ipaalam mo sa akin. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang marka ng espiritual na enerhiya na tumama sa kaluluwa ng pormasayon. Nang inig ang kaluluwa ng pormasayon. Masusunod, tagalang-galang na Array Master na antas Diyos. Umalis si Meng Anwen sa pormasayon. Naglaho rin ang kaluluwa ng pormasayon kasunod niya. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang pamatay na aura mula kay Meng Anwen. Ngayon, maaari na nating ayusin ang tungkol sa traidor sa inyong pamilya, pinuno Dongfang. Sa pagkakataong ito, kung makabalik si Xiao Yu, palayaw kay Lin Mo Yu, ayos lang ang lahat. Kayo pa rin ang magiging pinuno ng bansa at pamilyang imperial. Ngunit kung may mangyaring masama kay Xiao Yu, ang banal na tore mismo ang kikilos. Ang kamao ni Bai Shen, Bai Yuan, ang malaking espada ni Kuang Shen, ni An Kuang Sheng, ang pormasyong pandigma ng militar, sa tingin ko ay ayaw ninyong makita ang alinman sa mga iyon. Namutla ng husto si Dongfang Yi. Napakabigat ng mga salitang ito.
Halos diretsahan ng sinabi, kung mamatay si Lin Moyu, ang pamilyang Dongfang ninyo ay ililibing kasama niya. May gustong sabihin si Dongfang Yi, ibinuka ang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Meng Anwan ang kanyang estado at nagpatuloy, si Xiao Yu ay disipulo ko, nina Bai Shen, at Kuang Shen. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa isang mas makapangyarihang nilalang, ang nag-iisang disipulo. Napakabuti ng relasyon ng magkapatid, kaya pa nilang magbahagi ng orihinal na talisman sa isa't isa. Si Xiao Yu ay isang banal na general, ang pinakabatang banal na general sa sangkatauhan. Kaya, manalangin ka na lang. Ang mga salitang ito ni Meng Anwan ay parang sinasabi niya sa sarili, ngunit sa katotohanan ay para marinig ni Dongfang Yi, upang maintindihan nito na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Pagkasabi nito, isang maliit at halos hindi makitang sinulid ang lumitaw sa kamay ni Meng Anwan. Ang sinulid ay gawa sa enerhiya, tumagos sa espasyo, at kumalat sa malayo. Sundin mo ang sinulid na ito, dalhin mo ang tao rito. Imbestigahan siyang mabuti. Bago magkaroon ng malinaw na impormasyon tungkol kay Xiao Yu, huwag mong hayaang mamatay ang taong iyon. Kung tatanungin kung sino sa sangkatauhan ang pinakapamilyar sa mga demonyo sa kalaliman, walang iba kundi ang militar. Ang mga sundalo ay madalas na nakikipaglaban sa mga demonyo mula sa kalaliman. Kung hindi nila ito kilala, paano sila lalaban? Hindi lamang sila pamilyar sa mga demonyo, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga kagamitan mula sa kalaliman. Karamihan sa mga kagamitang gawa ng mga demonyo sa kalaliman ay may anyong bato. Ang batong pangwasak selyo ay isa sa mga ito. Ito ay nabuo mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ang mga selyo, hadlang, at pormasayon. Kaya nang maramdaman ang kapangyarihan ng batong pangwasak selyo, nagbago ang kalikasan ng pangyayari. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo sa kalaliman ay mortal na magkaaway. Kapag may kinalaman sa mga demonyo, ito ay krimen ng pagtataksil sa lahi, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang paggamit ng batong pangwasak selyo ay nag-iiwan ng bahagyang amoy ng kalaliman. Ang amoy na ito ay mananatili sa loob ng medyo mahabang panahon. Kasabay nito, ang pakikialam sa pormasayon ay mag-iiwan din ng mga bakas. Hindi ito makakalusot sa isang array master na antas Diyos tulad ni Meng Anwan. Sinundan ni Dongfang Yi ang gabay ni Meng Anwan at pumunta sa silid ni Dongfang Thak. Matagal nang nakaalis si Dongfang Thak. Kahit si Dongfang Shu ay wala rin. Ang natira lamang ay isang manekan, isang kahaliling manekan na may kaparehong aura ni Dongfang Thak. Ginamit niya ang manekan na ito upang itago ang kanyang mga kilos, palabuin ang amoy ng kalaliman, at tumakas. Tumakas na, napakapangit ng ekspresyon ni Dongfang Yi. Ang pagtakas ni Dongfang Thak ay nagpatunay sa lahat. Para sa pamilyang Dongfang, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Sa pamilyang imperial, may lumitaw na traidor sa lahi, nakipagsabuatan sa kalaliman. Isa itong malaking iskandalo. May malamig ng ngiti, sinabi ni Meng Anwan, maglalabas ako ng wanted order sa militar. Tungkol naman sa inyong imperyo, kayo na ang bahala. Kung may mangyari kay Xiao Yu, manalangin na lang kayo. Umalis si Meng Anwan, ngunit ang kanyang pamatay na aura ay nanatili pa rin. Bagaman hindi guro ni Lin Moyu si Meng Anwan, ang ginagawa niya ay hindi naiiba sa isang guro. Sa mata ni Meng Anwan, si Lin Moyu ay kanyang disipulo. At sa mata ni Lin Moyu, matagal nang itinuturing na guro si Meng Anwan. Namutla si Dongfang Yi. Wala siyang magagawa ngayon kundi ipagdasal na walang mangyaring masama kay Lin Moyu. Sunod-sunod na mga utos ang inilabas mula sa palasyo, kumalat sa buong bansa, isang wanted order para kay Dongfang Thak dahil sa krimen ng pagtataksil sa lahi. Hindi nagtagal matapos bumalik si Meng Anwan sa banal na tore, isang nakakatakot na pamatay na aura ang sumabog mula sa loob ng tore. Ang kalangitan ng lungsod ng Xiajing ay agad na dumilim, nagbaliktad ang araw at gabi. Ang pamatay na aura, na parang maitim na ulap, ay bumalat sa palasyo ng imperyo. Isang malaking presyon ang bumagsak na nagpatakot sa karamihan ng mga miyembro ng pamilyang imperial. Lahat sa loob ng palasyo ay nakaramdam na parang may espadang nakabitin sa kanilang mga ulo, na maaaring bumagsak anumang oras. Maraming mga gusali sa palasyo ang umugang at gumuho. Si Dongfang Li ay nagising mula sa kanyang lihim na lugar. Lumabas siya mula rito, tinitigan ang kalangitan ng may pagkamangha. Isa rin siyang eksperto sa antas Diyos, level 72. Sa isang sulyap lang, alam niyang mas malakas ang kalaban kaysa sa kanya.
Maya-maya lang, dumating ang isa pang eksperto sa antas Diyos ng pamilyang imperial, si Dong Fangzon. Kapareho rin siya ng lebel ni Dong Fangli, 72. Mahinahon na sinabi ni Dong Fangli, napakalakas ng pamatay na aura. Malamang ay umabot na sa level 75. Seryoso ang mukha ni Dong Fangzon. Ito ang pamatay na aura ni Guang Shen. Kailan natin siya nasaktan? Dumating din si Dong Fangyi, napakaseryoso ng mukha. Ito ay babala ni Guang Shen para sa atin. Sa sandaling ito, ang tatlong eksperto sa antas Diyos ng pamilyang imperial ay naroroon na lahat. Bumantong hininga si Dong Fangyi at isinalaysay. Ang lahat ng ginawa ni Dong Fangthak. Naging napakapangit ng ekspresyon ng dalawa pa. Mahinahon na sinabi ni Dong Fangzon, kailangang mahanap si Dong Fangthak. Buhay man o patay. Sabi rin ni Dong Fangli, imbestigahang mabuti ang pamilya, tingnan kung may iba pang nagtatago. Nang magsalita ang mga eksperto sa antas Diyos, agad na kumilos ang pamilyang Dongfang. Alam ni Dong Fangyi na kahit anong gawin nila ngayon, sa huli, nakasalalay pa rin ito kung makakabalik si Lin Moyu ng ligtas o hindi. Kung hindi, huwag nang banggitin pa si Meng Anwen, kahit si Nian Guangshen lang, mahihirapan na silang harapin. Napakalaki talaga ng problemang ito. Sa mundo ng pagkabulok, natukoy na ni Lin Moyu ang direksyon. Ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong niya sa daan ay unti-unting tumataas ang lebel, at bumibilis din ang kanilang kilos. Sa kasalukuyan, nakakasalubong na siya ng mga nabubulok na bangkay na level 10. Nakaranas na rin siya ng malakas na ulan na may kidlat. Ang nabubulok na bangkay na level 10, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve sa level 15. Sa gitna ng malakas na ulan, pinatay ni Lin Moyu ang isang level 15 na nabubulok na bangkay na kitatamaan lang ng kidlat. Sumusunod ng malapit si Dong Fangzhou kay Lin Moyu, hindi nangangahas na lumayo kahit kalahating hakbang. 3 araw na ang lumipas. Si Dong Fangzhou ay ganap ng kumalma. Unti-unti, naimpluwensyahan na rin siya ng emosyon ni Lin Moyu, isang uri ng estado na, bahala na kung saan mapunta. Sa mga panahong ito, nalaman na rin ni Lin Moyu ang tungkol sa propesyon ni Dong Fangzhou, mandirigma ng banal na kalasag. Isang napakabihirang propesyon, at isa ring natatanging propesyon sa pamilyang imperial, nagtataglay ng minanang dugo. Hindi kakaunti ang mga pamilyang may propsyong may minanang dugo. Halimbawa, ang pamilyang Ni na may dugo ng propsyong overlord ng militar, ang pamilyang Mo na may dugo ng summoner at ang pamilyang Nin, na may dugo ng mago. Mayroon ding ilang pamilya na may napaka-espesyal na dugo, tulad ng pamilyang Feng na may dugo ng banal na espadador, at ang pamilyang Dongfang na may dugo ng mandirigma ng banal na kalasag. Ang ganitong uri ng dugo ay may kakayahang magpaangat ng propesyon. Sa unang tingin, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isa lamang propesyon na antas bihira. Ngunit kapag nagbago ng klase sa ikalawang pagkakataon, may halos 100% tsansa na direktang umangat ito sa propesyon na antas mitolohiya. Ito ay hindi pag-angat ng propesyon dahil sa item o quest, kundi malamang ay dahil sa dugo, parang na-activate ang lakas ng dugo. Kung magpapatuloy ang pag-angat ng propesyon, maaaring malampasan nito ang tarangkahan ng dragon, Longmano, at direktang maging isang propesyonal na antas mitolohiya. Nang pag-usapan ng kanyang dugo, hindi mapigil ang magpakita ng pagmamalaki si Dong Fangzhou. Maliban sa aming pamilyang Dongfang, hindi ka makakahanap ng ibang mandirigma ng banal na kalasag. Kami ay may bahagi ng mga kakayahan ng kabalyo at mayroon ding mga kakayahan ng mandirigma. Ang depensa namin ay hindi mas mababa sa kabalyo, at ang lakas ng atake ay maihahambing sa mandirigmang berserker. Ang pahiwatig ay, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isang napakalakas na propesyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla siyang tumahimik. Bigla niyang napagtanto kung gaano katindi ang lakas ng propesyonal na nasa harap niya. Siya mismo ay kailangan pang protektahan nito para mabuhay sa mundo ng pagkabulok. Ang kanyang propesyon na mandirigma ng banal na kalasag ay tila naging pangkaraniwan na lang. Hindi nagsalita si Lin Moyu. Hindi niya kailanman minamaliit ang anumang propesyon. Lalo na ngayon, matapos maging pamilyar sa karamihan ng mga propesyon, mas lalo niyang naintindihan na walang propsyong walang silbi, tanging propesyonal lamang ang walang silbi. Kahit ang mga propesyon na nauukol sa pang-araw-araw na buhay ay may sariling mga kalamangan. Hanggat tumataas ang level, hindi ito magiging masama. Nagpatuloy sila sa paglakad. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mga lugar na may malakas na ulan sa kanilang paningin. Ang maasim at mabahong amoy ay kumalat.
Sunod-sunod na mga kidlat ang nagliliwanag sa maitim na lupa, tumatama sa mga nabubulok na bangkay. Ang mga maswerteng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay sunod-sunod na umangat ang lebel. Biglang nagsalita si Lin Moyo, gusto kong subukang tamaan ng kidlat. Isang malakas na kulog ang umugang, na halos sumapa sa boses ni Lin Moyo. Ha? Tanong ni Dongfang Jiao. Anong sabi mo? Mahinang sumagot si Lin Moyo, wala. Dito ka lang maghintay, huwag kang gagalaw. Pagkasabi nito, nagpatawag siya ng 2 mago ng kalansay para protektahan si Dongfang Jiao, at siya mismo ay pumasok sa lugar na may malakas na ulan. Tiningnan ni Dongfang Jiao si Lin Moyo, hindi alam kung ano ang binabalak nito. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama kay Lin Moyo. Sa daan, maraming beses na silang tinamaan ng kidlat, ngunit dahil sa bal-araw ng buto, hindi sila nasaktan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumagsak ang kidlat, inalis ni Lin Moyo ang bal-araw ng buto, hinayaang direktang tumama sa kanya ang kidlat. Kasabay ng pagbagsak ng kidlat ay ang mga patak ng ulan na may malakas na kakayahang tumunaw. Sumigaw si Dongfang Jiao. Hindi siya makapaniwala sa nakikita kay Lin Moyo na tinamaan ng kidlat. Sa sumunod na segundo, muling kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Lin Moyo. Muling lumitaw ang bal-araw ng buto. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Dongfang Jiao. Tinamaan ng kidlat, damaloy ang kuryente sa katawan, na nagparamdam ng bahagyang pamamanhid at kaunting init. Lahat ng pinsala ay pinamahagi ng mga kalansay, hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ang maliit na agos ng init na ito ay nanatili sa kanyang katawan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 100,000 nang makita ang abiso, medyo nagulat si Lin Moyo, pagkatapos ay natauhan. Naintindihan na ni Lin Moyo kung bakit nag-e-evolve ang mga nabubulok na bangkay kapag tinatamaan ng kidlat dahil nakakatanggap din sila ng karanasan, kaya tumataas ang kanilang level. At siya mismo, kapag tinatamaan ng kidlat, ay makakatanggap din ng karanasan. Gayunpaman, 100,000 karanasan lamang, medyo kaunti nga. Batay sa karanasang natamo sa nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target.